Good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. At bago po tayo manalangin muna po tayo. Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, sa kadakilaan mo Lord, sa katapatan mo Panginoon. Sa panibagong buhay Lord na ibinigay at pinagkatiwala mo sa amin Lord. Dalangin ko po Panginoon ang oras, ang araw at ang sandaling ito Panginoon ay maialay namin ng buo sa iyo Lord. Tanggalin mo Lord lahat ng distraction, alalahanin, mga kaabalahan sa isip namin, Lord, yung mga agam-agam, Panginoon, yung mga merong inaalala o iniisip, Lord, dalangin ko, Panginoon, magkaroon po sila ng kasiguruhan at kapayapaan na hawak mo ang sitwasyon, Lord. At ang tanging kailangan nilang gawin ay ibigay ang oras na ito sa iyo. Hayaan mo, Lord, na maituwid, maitama, at matuto po ang bawat isa sa amin. At dalangin ko rin, Lord, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maging living testimony ng iyong buhay na salita. Salamat, Lord. Inaalaw ka naming kumilos ng malaya dito at ikaw po ang siyang mangusap, magministeryo, Lord, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Purihin ng Panginoon. Continuation po ng ating bagong series. At nasa pangatlong linggo na po tayo. First week po, diniscuss po ni Pastora MJ ang sapat ba ang pag-ibig? Sapat ba ang pag-ibig? Is love enough? Ito yung the agony of choice in Gethsemane. Ito yung pagtitiis na pinili ni Lord. Before the nails, there was a yes. At pangalawang linggo, last week, tinuro naman ni Derek Rodel ang sugat na nagpapagaling, wounds that heal. Ito naman yung dinanas ni Lord, yung scourging and humiliation, yung matitinding pananakit at pamamahiya na dinanas ng Panginoon. Pero pinakita niya dito yung pagmamalasakit that every lash of the whip was a payment for our mistakes. Amen? At ngayong pangatlong linggo naman, pag-uusapan naman po natin ang patungkol sa pagmamalasakit. At meron po akong babasahing tula. English po yung ifa-flash ko dahil alam ko po, ayun, maliit, sorry. Ito pong tula na to, alam ko po, alam na alam nyo po ito. At bago pa po ako ipanganak, black and white pa mundo, nabasa na po ng marami po sa atin dito. Huwag nyo na po tignan yung katabi ninyo, baka biglang bumuga ng apoy yan. Pero babasahin ko po sa Tagalog. Alam ko po na basa na ng marami ito, yung Footprints in the Sand by Mary Stevenson. Meron Tagalog version niya, ang ganda po, babasahin ko. Isang gabi, na panaginipan kong naglalakad ako sa tabing dagat kasama ang Panginoon. Maraming tagpo mula sa aking buhay, ang tila naglalaro sa kalangitan. Sa bawat tagpong iyon, napansin ko ang mga bakas ng paa sa buhanginan. May mga pagkakataong dalawang pares ng yapak ang naroon. Ngunit, may mga sandali ring iisang pares lamang ang makikita. Nabagabag ako dahil napansin ko na sa mga panahong mabigat ang aking pinagdaraanan, noong ako'y dumaranas ng hirap, dalamhati at pagkatalo, iisa lamang ang bakas ng paa ng aking nakikita. Kaya sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, nangako po kayo na kapag sumunod ako sa inyo, lagi niyo akong sasamahan. Ngunit, napansin ko na sa pinakamahirap na yugto ng aking buhay, iisa lamang ang bakas ng paa sa buhanginan. Bakit po noong higit kitang kailangan, tila wala kayo sa aking tabi? Sumagot ang Panginoon, Anak, noong mga panahong iisa lamang ang bakas ng paa sa buhanginan, iyon ang sandaling binubuhat kita. At bago po tayo magpatuloy, meron pong ihahandog na isang awitin muli si Zen at saka si Matt. Damin po natin itong kantang to at dito po magsisimula yung mensahe natin pagkatapos po nung mga katagang aawitin nila. Alam ko po, alam nyo rin po to kasi black and white pa po mundo, kanta na po to. Palakpakan po natin si Lord.
There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Amen. Pakan po na si Lord. Thank you, Matt and Zen. Alam niyo po dun sa kantang to, pinapakita na kapag may bigat tayong pinagdaraanan, unang-unang nakakadama nito at ang nagbibigay ng pakikiramay ang Panginoon. So wag nating iisipin na kapag may pinagdaraanan tayo, walang pakialam ang Diyos. Siya po ang may unang pakialam sa ating lahat. Amen? Kapag tayo nasasaktan, unang-unang nararamdaman natin, gusto natin tayong intindihin. O tayo yung dapat iniintindi. Amen? Ganun po ba tayo? O yung ikaw yung may pinagdaraanan pero dapat ikaw pa rin yung umintindi? Di ba? Ganun yung normal sa normal na setting, ganun po yung nararamdaman natin. May pinagdaraanan na nga ako, dapat intindihin mo ako. Marami po akong kilalang ganyan, marami na po tayo na-encounter na ganyan eh. Yung papakita pa, ang lungkot-lungkot ng mukha nila. Tapos pag hindi mo pinansin, maiinis pa sila sa'yo kasi hindi mo pinansin yung pagiging malungkot nila. Gusto ng iba kasi pinapansin sila yung tipo, bakit ka malungkot? Malungkot ako eh. Oo nga, ba't ka nga malungkot? Lungkot na lungkot ako. Kailangan may ganun eh. Then, kapag tayo may problema, most of the time, sarili natin yung iniisip natin. Kapag nasasaktan, may pinagdaraanan, may problema, most of the time, me, and me. Andiyan pa po tayo? Nakaka-relate po ba? Andiyan, tuloy pa po natin. Pero sa kwentong pag-uusapan natin, makikita natin ang kakaibang larawan ng isang taong naghirap, pero ang iniisip ay iba. Naghihirap at pinahirapan, pero ang iniisip ikaw. Siyempre, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Habang papunta siya sa Golgota, o sa lugar ng bungo, hindi siya okay that time. Kasi binugbog siya eh. Yan yung preaching ni Rodel last time. Hinagupit siya, pinahiya siya. Talagang as in public humiliation ang nangyari sa kanya. Pero, ang kanyang puso, punong-puno pa rin ng pakikiramay. Ikaw pa rin, ako, tayo pa rin ang nasa isip niya. And take note of this. Walang pagkakataong hindi tayo inisip ng Diyos. Walang pagkakataon na hindi niya naisip na gusto niya tayong tulungan at damayan. Ngayon, basahin natin sa Bible, sa Luke chapter 23, verse 26. Hinango ko po ito sa ASND. Habang dinadala ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nasalubong nila si Simon na taga Cirene, na kagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sapilitan nilang ipinapasan sa kanyang krus. Kasunod si Jesus, imagine, napadaan lang, pinagbuhat na ng krus. Di ba? Nadamay pa. Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak, nananaghoy dahil naaawa sila sa kanya. Ngunit, lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak, sapagkat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasusong sanggol. Sa mga araw na iyon, ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa nila
ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? About judgment, ang sinasabi ng Panginoon. Dalawa pang kriminal ang dinala nila para patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam, dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga sundalo para paghati-hatian ang mga damit ni Jesus. So kung bibigyan natin to ng background at context, ano nga ba ang itsura ng Roman crucifixion that time? Sa kultura ng mga Romano, ang pagpapako sa krus ang pinakamasakit at pinakanakakahiyang parusa. Excruciating nga kung sa English. Ang kriminal ay pinapasan ang kanyang krus patungo sa execution site. Ito ay public humiliation, kagaya nga na sinasabi ko, para ipakita ang kapangyarihan ng Roma at takutin ng mga tao. Imagine, sasaktan ka na tinatakot ka pa, grabing pain yun. So, kaya nung si Jesus ay pinasan ng kanyang krus, ito ay sumisimbolo ng kahihiyan, rejection, at total suffering para sa isang kriminal. Sabi mo nga, kriminal. Kriminal. So, tignan natin yung mga karakter na binanggit dito. Ano yung mga participation nila? Una, si Simon of the Cyrene. Sa Luke 23:26, sinabi dito, pinilit si Simon na tumulong magpasan ng krus. Sa kultura noon, ng isang bystander, ang isang nakatitingin-tingin lang o tambay, ay maaaring pilitin ng mga sundalong Romano. Ikaw gumawa nito. Sumunod ka, dalin mo to. At ang isang inosente, pinapakita dito, ang isang inosente ay nadamay para pasanin ang krus ng iba o paghihirap ng iba. At ganon-ganon ang picture na pinakita ni Jesus Christ. Pinakita dito ng Panginoon na wala siyang kasalanan pero siya ang gumagawa para sa atin, para sa iyo at sa atin. Pinakita rin dito yung mga babaeng umiiyak, the crying ladies. Sa Luke 23:27-31. Normal sa Jewish culture na ang mga babae umiiyak dahil doon sa mga kinondem. Pero ang twist dito sa pangyayari kay Jesus, hindi pinansin ni Jesus ang sarili niyang sakit o pinagdaraanan. Instead, ang naisip niya noong mga panahon na yon ay yung kapakanan ng mga babaeng sumusunod sa kanya at umiiyak at sinabihan, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay inyong sarili. Ibig sabihin, paghandaan. At pagdating sa lugar ng bungo, sa Golgota, naipako si Jesus. Ano ang unang-una niya sinabi? Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Kapatawaran pa rin. So dito sa tatlong tagpong ito, o apat na tagpong ito, ipinakita paano nakiramay si Jesus sa kalagayan natin na hindi natin napapansin. Ang akala natin, siya yung nasasaktan, siya yung nahihirapan, pero siya yung nakikiramay. Nakukuha po natin, siguro kung tayo nasasaktan, siguro nga tamaan lang. Naramdaman nyo na ba yung naglalakad kayo, biglang natamaan yung paa ninyo, yung hinliliit pa? Di ba? Sakit nun. Tapos kung kailan kami ingrown tsaka natapakan yung paa mo, di ba? Nakukuha po natin. Naranasan na po ba natin yung mga ganong klaseng sakit? Yung talagang ngingiwi ka, medyo Ay, iba pala yun. Hindi ka na naman ako sumayaw eh. So si Lord, noong mga panahon na yon, ang laman ng isip at puso niya ay ang pakikiramay sa atin, hindi ipakitang kawawa siya. Nakukuha po natin, number 1, tignan natin sa verse 26, ang pakikiramay ni Jesus ay nakaugat sa pakikipagpalit ng pasanin at parusa na dapat para sa atin. Sa ganitong paraan, pinakita niya paano siya nakikiramay sa kalagayan natin. Sinabi sa John 19, verse 17, palabas ng lunsod, ipinasan nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag
na lugar ng bungo, na sa wikang Arameo ay Golgota. Hindi lang krus ang ipinasan niya that time. Pinasan niya ang mga kasalanan natin. Hindi lang nakatabi mo, hindi lang ikaw, nating lahat. Imagine para sa taong na-torture, bubuhatin pa ng malayo yung krus kung saan doon din siya ipapako. Hindi lang tayo yung tinulungan ni Jesus. Hindi lang niya tayo basta tinulungan, inalis niya pa yung bigat na dapat tayo yung pumapasan. Kaya kung sasabihin natin, ang bigat-bigat ng kalagayan at pinagdaraanan ko ngayon, ang dami kong utang na babayaran, may pinag-iipunan, may pinapaaral, may pinapatuition, nagmahal ng kuryente, nagmahal ng gas, lahat na lang tungkol doon. Andiyan pa po tayo, ang bigat-bigat na, pastor. Kung alam mo lang. Pero kapatid, kung alam mo lang kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng Panginoon para lang nasa mabuting kalagayan tayo. Sabi mo sa katabi mo, kung alam mo lang. Yung krus na dapat sa atin, siya ang nagbuhat. Yung bigat na dapat sa atin, siya ang sumalo. Siya ang nagdala. Theologically, kahit tagapagligtas, si Jesus, tunay na nagdusa siya bilang tao. So yung pinagdaraanan natin, alam niya yung pakiramdam na yun, kaya siya nakikiramay sa pagbubuhat ng krus. Ang pakikiramay ni Jesus ay nagsimula at nag-ugat sa ating kahinaan at kasalanan. Kaya siya yung bumuhat at pumasan na dapat tayo ang nagdadala. Nakukuha po natin, wala sa ganyang kalagayan ng Panginoon kung hindi tayo nagkasala. Pero dahil sa pagkakasala natin, kailangan niya itong gawin. Imagine, sa Kanya tayo nagkasala, pero siya pa rin ang gumawa ng paraan para hindi tayo magdusa. Siguro, makita mo pa lang ang laki ng krus. Iisipin mo na, hindi ko kaya yan. Meron ba ganun dito? Yung makita pa lang yung gagawin, bubuhatin o sisimulan, umaayaw na kasi nakikita lang, hindi ko kaya yan. How much more si Lord? Nakuha po natin. So, hindi lang pasanin ang inako ni Jesus. Kahit ang damdamin ng iba, pinasan niya. Imagine yung dalamhati ng mga babae, ang pakikiramay ni Jesus ay nakatuon sa iba kahit siya yung nasasaktan. Sinabi sa verse 27 to 31. So point number 2, ang pakikiramay ni Jesus ay nakatuon sa iba, hindi sa pinagdaraanan niya. Ito po yung sinasabi ko kanina, na kapag tayo may pinagdaraanan, ang gusto natin, malaman din ng iba na may pinagdaraanan tayo. Or, let's say, maramdaman man lang nila, grabe yung hirap ko ngayon. Kaya hindi natin masisisi yung iba na todo po sa Facebook ng mga hugot. Iba na pala ngayon, IG na. Dapat IG. Dapat, pastor, may IG na tayo. Mag-IG na rin tayo, para pag ang hirap mag-pastor, post. Wow! May 7 likes na ako. Kuha natin, umiiyak yung mga babae para kay Jesus, pero sinabi niya, huwag niyo akong iyakan. Huwag niyo akong iyakan. Kasi itong ginagawa ko para sa inyo. Yun yung gusto niya sabihin. Itong ginagawa ko para sa inyo. Kahit siya yung naghihirap at nahihirapan, iniisip niya pa rin tayo. Na kada hakbang ng Panginoon, ang iniisip niya tayo. Paano nga ba dadalin ng anak kong ito kung siya ang naririto? Nakuha po natin, ang totoong compassion o pakikiramay ay hindi nakatuon sa sarili. Hindi self-centered. May halong warning and truth ang sinasabi dito. Nakita ni Jesus ang darating na judgment, kaya sinasabi niya doon sa mga babae. So ang puso ni Lord, nag-aalala para sa kanila, sa kalagayan nila. Pero tuloy pa rin si Lord. Ang totoong pakikiramay ni Jesus, walang halong pagtigil o paghinto. Kinaya niya hanggang huli para sa atin. Amen? At pangatlo, ang pakikiramay ni Jesus ay pagpapakita o ay ipinakita sa pamamagitan ng pakikiisa. Gusto ko pong stretch out tong point na to. Ang pakikiramay ni Jesus ay ipinakita sa pamamagitan ng pakikiisa,
Hindi lang sa pakikisimpatya. Hindi tinignan ni Jesus, kawawa naman sila. Sige, pagpe-pray ko kayo. Hindi lang ganun ang ginawa ni Lord. Kung makikita natin sa verse 32 to 33, ang sinabi doon, ipinako siya kasama nung dalawang businessman, dalawang kontraktor, dalawang public official, dalawang pastor, si Pastor Jan at si Pastor Eric, ganun ba? Hindi. Ipinako siya kasama ng dalawang kriminal. Meaning, yung pagkakapako niya nakasama yung dalawang kriminal, pagiging kriminal na din. Yung katumbas ng ganun. Ipinako siya kasama ng mga kriminal, ipinako siya bilang at katumbas ng isang kriminal dahil yung pinagdaanan niya, nakahihiyan at pagdadala ng krus publicly ay pagpapakita na ako'y makasalanan. Pero ang totoo, yung pagdadala niya ng krus hanggang Golgota ay pagpapakita na ganito kita kamahal, anak. Ang ipinasan ni Lord, yung pride mo, yung bisyo mo, yung mga nagawa mo noon, yung pangit na character, pangit na lifestyle, yun yung ipinasan ni Lord. At publicly, nakita ng lahat ng tao yun, na may pasan-pasan ang makasalanang to, at ang tingin ng iba, nararapat yan para sa'yo. Imagine kung tayo yung nandun, yung public humiliation pa lang, baka hindi na natin kayanin. Hindi siya nahiya na mapabilang sa mga makasalanan dahil ang focus niya ay ang ating kaligtasan. Kaya hanggang dulo, hanggang sa pagkakapako, pakikiramay ang nasa isip at puso ng Panginoon. Kung iniisip mo na hanggang dun lang ang pakikiramay ni Jesus, hindi pa siya tapos. Dahil ito, yung ginawa niya na most likely mahihirapan tayo. Kahit ang mga kaaway niya, kinaawaan niya at ihiningi niya ng tawad sa Ama. Point number 4, ang sinabi, ang pakikiramay ni Jesus ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa mga umapi sa Kanya. Every time I preach about forgiveness, sinasabi ko po ito. Ang pinakamadaling hingin ay humingi ng tawad. Sorry. Pero kapag ikaw na ang magpapatawa dahil may nagawa sa'yo, bahala ka dyan. Kala mo, yun na yun. Kala mo, ganun-ganun na lang yun. Alam mo ba dinulot sa aking sakit niyan? Nagka-anxiety, depression, compression, suppression. Ang dami kong pinagdaanan, tapos sorry lang. Meron ba tayong ganun dito? Walang ganun sa FOM, sana. Na kapag may humingi ng tawad, nagpapahabol pa. Andiyan pa po tayo. Forgiveness, kahit walang repentance. Sinabi ni Lord, they do not know what they are doing. Yun ang sinasabi ni God, sinasabi ni Jesus sa kanyang Ama, for they don't know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon ang malasakit at pakikiramay ng Panginoon dahil alam ni Jesus kung ano ang galit na darating at ibabagsak at ibubuhos ng Diyos Ama sa sangkatauhan o sa sinukob na ginawa niya. May kasalanan tayong lahat. Walang ni isang wala. Kahit gaano kabait. Pero ano ang kapalit ng ginawa natin? Pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi pa man tayo humihingi ng tawad, pinatawad niya na tayo. Hindi pa man tayo tumatalikod sa kasalanan, namatay na siya para pagbayaran ang mga kasalanan natin. Romans 5:8. While we are still sinners, Christ died for us. Namatay na si Jesus para sa atin, para pagbayaran ng kasalanan, para linisin ang maruming buhay, at para bigyan tayo ng panibagong buhay. Amen? Ngayon, tanungin ko po tayong lahat. May mga tao bang nakasakit sa atin? Paano tayo nagpapakita ng pakikiramay na katulad kay Jesus na kahit nasasaktan o sinaktan, kaya magpatawad? Alam niyo po,
merong event na nangyari sa aming mag-asawa na hindi namin ini-expect. Sobrang traumatic experience po ito para sa akin, sa amin, lalo na po sa asawa ko, na ang purpose lang ay tumulong pero nag-end up na, bakit ako? Bakit ginawa sa akin yun? Ba't nangyari sa amin yun? And I keep on asking God, Lord, tapat naman ako naglilingkod. Bakit? Parang, sana yung iba na lang. Hindi ko pala sinabi yun. Sinabi ko, Lord, bakit ganon? Nangusap si Lord sa akin, hayaan mo lang. Kasi hawak ko ang sitwasyon. Lord, ang bigat-bigat eh. Ang sakit-sakit eh. Wala pa yan sa bigat na pinasan ko para sa'yo. Sabi ko, di ako iiyak eh. Kaya itong pakikiramay ng Panginoon, hindi lang to kwento ng pakikiramay. Imbitasyon to ni Lord sa ating lahat. Na para sa mga, kung sinasabi mo may pinagdaraanan ka, nabibigatan ka, alalhanin mo kung ano yung bigat na dinala ng Panginoon para sa'yo. Yung pakikiramay niya sa pagbuhat ng krus para matapos yung kasalanan sa buhay mo at magkaroon ka ng mas maayos na buhay. Imbitasyon na kung malayo ka sa Diyos, ini-invite ka ng Panginoong Hesus na muli kang bumalik sa Panginoon. Dati ka namang masiglang naglilingkod sa Panginoon. Dati ka namang may apoy sa puso mo sa pagmamahal sa Panginoon. Bakit ka lumayo? Bakit ka napalayo? Bakit ka lumalayo? Konting sakit lang, umaaray ka na. Konting paghihirap lang, sumusuko ka na. Balikan natin kung anong ginawa niyang pakikiramay nung papunta siya ng Golgota. Binugbog, nasaktan, dinala ang krus kung saan siya papatayin. Ganon ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At para sa mga hirap magpatawad, sa may mga unforgiveness, palayain natin yung puso natin. Magpatawad tayo, tignan at balikan natin paano ginawa ito ni Kristo. Hindi na ito patungkol sa kung anong sakit na naramdaman mo. Patungkol na to sa pagpapagaling ni Lord. Sa paraan ng pagpapagaling ni Lord para mapagaling lang ang puso mo. Natin. Amen? Ngayon, kung titignan po natin, hindi po exempted ang lahat. Walang exempted kapag may pinagdaraanan o may kabigatan. Amen? Pwede po ba makita? May pinagdaraanan ka? Siguro konti lang kami, no? Salamat, Lord, konti lang kami. Yung iba, Lord, mas bigatan mo. Joke lang, Lord. Wala. Tine-check ko lang po kung mga mabibigat yung pinagdaraanan natin. So, kung ang daan papuntang Golgota ay pinakita sa picture ng paghihirap, ang nasa isip naman ng Panginoon at nasa puso niya ay pag-ibig, pagtulong, pagmamalasakit, at pakikiramay para sa atin. Si Lord, marami siyang reason para hindi niya gawin ito. Sinabi sa Colossians. Sa pagiging Diyos niya, sinabi sa Colossians at sa Hebrews, sa pagiging Diyos niya, pinili niya ang maging katulad natin at hindi lang basta maging tao, maging alipin. Na kung saan mababa ang tingin. Hindi nagmamalaki, hindi nag-iingay. Para malaman natin na mismo ang Diyos alam kung ano ang nararamdaman natin. Hindi ko po alam kung ano po ang mga events or mga pinagdaraanan ng bawat isa. Pero isa lang po ang alam ko. Ngayong oras na to, may pakialam ang Panginoon sa atin lahat. Sinabi po sa Matthew 11:28. Basahin po natin, Mateo 11:28. Ang sabi po dito, alam ko po nabasa nyo na po ito kasi nagbabasa tayo ng Bible eh. Sinabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang pinapagawa ko. Bakit? Kasi na kay Lord na lahat ng bigat na pwede nating gawing dahilan. Dinala niya na lahat. Sinalo niya na lahat. At yung kabigatan na yun, hindi yun yung physical. Kasama doon yung kabigatang emosyonal, pinansyal, moral, at lalong-lalo na yung spiritual. Kaya ngayong araw na to, mga kapatid, hindi ito yung panahon para mas lalo tayo malugmok. Ito yung oras dahil nalaman natin ang katotohanan na ang Diyos natin ay nakikiramay sa pinagdaraanan natin. Ito yung oras na magkaroon tayo ng pag-asa na, Lord, matatapos din ang lahat na ito. Kung paano mo tinapos ang Golgota hanggang sa maipakot, mamatay at muli kang mabuhay, ganun din ang pagdaraanan ko, Lord. Kaya ang imbitasyon ni Lord, take up your cross daily. Deny yourself and take up your cross daily. Ide-deny mo at susunod ka kay Kristo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ano pa ba yung dapat nating i-deny para makasunod tayo? Si Lord, dininay niya yung pagka-Diyos niya at naging tao siya. During those times, ang iniisip niya kasi ikaw. Namatay siya, bakit hindi naman tayo mabuhay para sa Kanya?